Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Oy, salamat po sa dumadagdag na subscriber. Maski pa konti-konti, basta magkakasama tayo, walang tanga rito, di okay na yan, di ba mga pre? Huh? Magbigay lang ho tayo ng reaksyon at komentaryo dito kay Amy Marcos. Nag-speech pala siya sa Bring Digong Home rally sa The Netherlands, saka sa birthday ni Sara Duterte, no? Pakinggan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maayong buntag sa mga Bisaya, mga Bisda, mga taga Davao, taga Mindanao. Naimbak nga aldaw, kada kayo amin, apo. Maupay nga udto sa tanan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Tuwa-tuwa ako makapiling kayong lahat. Lahat tayo, berdeng-berde. Higit sa lahat, narito po ako para sumabay sa ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang kaarawan. Ngunit narito rin ako para sumabay sa inyo for the first time. Alam ko na matagal na kayong pabalik-balik po rito. Walang kupas, walang kapaguran, walang pag-give up. Tunay na tunay pabalik-balik upang lamang intayin ang paglaya at paglabas ng ating minamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi kaya kinikilabutan to si Amy Marcos, no? Sabay-sabay po natin iuuwi siya. Siguraduhin po natin na magkaisa tayo. At Alam nyo, sa katotoo lang, 82,000 views ho ito. Oo. At pag binasa nyo ang komentaryo rito, Sus Mariosep, tatayo balahibo nyo. alam ko ang pag-uwi ng ating Pangulo, ng ating minamahal na Tatay Digong, ang siyang pinakamagandang birthday gift sa ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kaya bigay na natin ang birthday gift na kailangan niya. Ang laki ng hirap ng Hindi kaya alam nitong mga zombies na to kung ano nangyayari. Kung anong nangyari sa Pilipinas para magsisigaw sila ng ganito, no? At hindi kaya nila alam kung ano nangyari doon sa confidential fund ni Sara Duterte. Na sa halip na mapunta sa tama, napunta lang sa bulsa ng naiilan, no? Di kaya sila nanonood ng mga nangyayari dito sa bansang Pilipinas para itong mga ito ganito? Matatanong mo no? O sadyang hanggang dito ang daming tanga. ng ating Vice Presidente Inday. Sinabi na niya, hayaan na natin yung Quadcom at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office. Basta Tumatayo ho balahibo ko mga friends. Pagsasabi nito, si Baba. iuwi natin ang aking ama. Katulad po ninyo, ako ay talagang Hindi ko na ho tatapusin yan mga friend. No? Hindi ko na tatapusin. Ha? Ayan ho yan. Ano kaya ang nasasabi ng ibang bansa sa Pilipinas? Sa mga nakakapanood nitong mga nangyayaring ito. Mantakin mo, kapatid niya, oh. Manang niya yan. No? At yan, ipinakilala pa ni Bongbong nung nangangampanya siya na ito mga isa sa wala akong nakikitang ginawa ni Bongbong Marcos na masama dito kay Amy. Kayo ba meron? Ha? Wala, di ba in-introduce pa siya, niline up pa siya sa alyansa, di ba? Pero hindi. Basta yun lang tanong niyan mga friend.
ano ang meron, anong naipakain ng Duterte dito sa tao na to para maging ganito to? Kayo ba may alam kayo na naging pinakitang hindi maganda rito ni Bongbong Marcos? Ha? Dito? Alam nyo, no, kung hindi lang talaga napakatibay, no, ha, ng ebidensya dito sa crimes against humanity nitong si Duterte, palagay ko baka mag-isip ng ICC na palayain na nga to na niloloko lang sila nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Kaso hindi matibay yung ebidensya. Bakit? Doon sa Senado, halos inamin na lahat ni Duterte na meron siyang death squad. Tinuro niya pa si Bato, yan, death squad din yan, o, diba? Sa sarili niyang bunganga yung mga pag-amin niya doon sa mga nangyari, inaamin din niya na pumatay siya ng tao. Hindi siya nakukulong. O, walang kaso. O, di ba? Kaya ito, mantakin mo, ano kaya sinasabi ng mga ibang mga leader ng bansa, no? Dito sa Amy Marcos na to, ha? Yun namang kaso nitong si Sara Duterte, talaga namang kumpleto rin sa ebidensya. Nasa camera yung mga pinagmumura niya, pinapapatay niya si Bongbong, pinapatay niya, di ba? Pero etong si Amy nito, ano kaya talaga nito, no? Ha? Anak ng kamote, oo. Senador yan, nanalo na masakit Binoboto nananalo itong mga ganito, no? Anak ng kamote, no? Wala na yan. O yan, siguradong acquitted na si Sara dyan sa impeachment niya sa Senado. Yan, no? Mga friend, ano na? No? Mukhang mawala ho talaga ito. Tsura lang no? Hindi naman gumagalaw yung mga isinampang kaso kay Sara Duterte. Criminal na mga kaso, hindi rin gumagalaw yung mga kasong sinampa sa Duterte. Si Duterte lang ang hinuli, si Digong, pero yung mga anak-anak wala nangyayari. Walang kagaya to impeachment na to, wala akong patutunguhan yan. Pero ang importante, mabasa lang, yung mga mailatag lang ang prosecution, yung mga ebidensya, no? Lalo-lalo na, yun nga, yung bank account na sinasabi ni Senator Trillanes na pinasukan ng mga daan-daang milyon na mga drug money na galing sa mga sindikato. Na yun nga, ay nako mga boss, no? Sa tema, no, mga friend, mukhang hindi madidispatcha ng administrasyon itong si PBBM, itong Duterte. Malambot, no? Pakinggan natin itong naniniwala ba kayo sa dahilan o palusot ng Senado? Si Idol Christian Esguerra ito, saka si Idol Senate Secretary Ronald Llamas. 3 hours ago ito, meron 21,000 views. Inisip ko lang, kasi technically, di ba, June 12, na holiday, di ba? Tapos 13, tama yung break, no? Although technically, di ba, pwede sila mag-session as an impeachment court if they want to. The argument can be made that they're doing that not as senators, but as impeachment judges. Yes. Pero dahil delay na ng delay, gagamitin yan ng mga pro-Sara anti-impeachment senators para sabihin, teka, lampas na sa time limit. No? Lampas na sa time limit. So magbobotohan sila ngayon. Magbobotohan sila kung tatanggapin o sisimulan. Paano? Paano kung hindi makakuha ng sapat na boto? So, ano mangyayari dyan? Sabi nga ni ex-Senate President Dillon, aakyat yan sa Supreme Court. Patay. Pero siyempre, makakaroon ng leeway yung President, yung Vice President. No? Dahil siyempre, hindi mo alam gano'ng katagal yan sa Supreme Court. No? Tapos, yun nga, yung pinapaliwanag natin dati,
na magke-create ng technicality para maset yung, hindi predicate yung condition. Yung condition, para yan ay manip in the bud. Or may isa pa, Senator. Kasi pwede namang hindi pang himasukan ng Supreme Court yan, di ba? Sabihin, political question yan. Impeachment court kayo magde-decide yan bilang Senado. Tama, pwedeng sabihin ng Supreme Court, teka, pati kami, impeachable kami. Diba? Impeachable lang ang aming mga posisyon eh. So bakit kami makikialam dyan? Diba? So magkakaroon ka ngayon ng maliit na constitutional crisis. So sino ba magpapasya? Sino bang papasya? Eh siyempre sila yung highest court. Diba? Ang tawag nga sa kanila, the gods of Padre Paura. Yeah. Dahil after them, wala nang iba. No? Wala nang iba. Yung sabi Meron pa. nga ni Senate Meron President pa. Drilon, pwedeng magpatuloy yung trial, tapos pag magkaroon ng decision yung Supreme Court, habang nakasampa siya, doon magkakaroon ng decision with finality. Pero pwedeng simulan na. Dahil matagal na yung forthwith na yan eh. No? Masyado namang sobra. Huwag naman masyadong sobrahan. Diba? Yung ganyang klaseng style bulok. Huwag naman sobrahan. Medya-medya lang. Puta, dapat napapanood ito ni Chis Cudero eh. Pero palagi ko napapanood niya to. Pero sadyang makapal din talaga rin ang mukha eh, no? Medya-medya lang. No? Nung impeachment ni then Chief Justice Renato Corona, nung panahon nyo, gano'n ba ka-importante yung surveys? Wala ako masyadong maalalang survey nun eh. Pwedeng meron, no? Pero wala lang ako maalala at this point. No? Pero parang dun sa mga nagtulak ng surveys, parang hindi issue sa kanila yun. Meron man o walang survey, itutuloy nila. No? Batay dun sa ebidensya. Batay dun sa impeachment complaint. Dito, 4 yung impeachment complaint eh. Di ba? 4 yung impeachment complaint. Yung pinagbotohan yata, yung ika-4. Pero hindi na pag-uusapan yung complaints. Oo nga eh. Hindi na pag-uusapan yung complaints. Yun yung mahalaga kasi. Kaya nga sinasabi ng mga pundits, ng mga sinasabi ng mga legal luminaries, sinasabi ni Senate President Drilon, ang mahalaga masimulan para makita yung ebidensya. Yan. Para yung constitutional mandate ay magawa. No? Ngayon, nasa senador na yan kung idedeklara nilang guilty or not yung akusado na Vice President. Pero dapat yan ay masimulan. Masimulan para makita yung ebidensya at yung katotohanan. Whether yung mga senador ay boboto for or against acquittal, no? Which is basically a political act na. At least, lumabas yung mga ebidensya na pagdebatihan, no? Na iladlad, halimbawa, yung bank accounts. Yan. Pag nabuksan yan, edi makikita natin kung totoo ba yung sinasabi ni Senator Sally Trillanes o hindi. Diba? Totoo ba yung sinasabi niya na itong bank accounts ni Vice President Sara ay may daan-daang milyon galing sa mga drug lords at pogo lords? E di kung nabuksan at wala naman pala, e di sinong kakain ng ampalaya? Eh siyempre si Senator Trillanes. Diba? O Ibigay ko tayo reaction dito. Mamaya tutuloy lang ho natin. Tungkol din sa sinasabi ni Senator Trillanes na mga daan-daang milyon nga na galing sa drug lord, pogo lord na pumapasok sa bank account itong mga Duterte, no, mga friend. Alam nyo, no, kung ito ho ay hindi totoo, nagsampa na ng kaso yan Duterte. Sinampal na sa mukha ni Trillanes yan. O eto yung sinasabi mong bank account. Tignan mo. Ang ina mo, mga ganun na yan, mumurahin nila ng mga Duterte, lalo-lalo na to si Digong. Baka, hindi ba, gusto na batuhin ng di ba? Ganun. Eh, hindi nila magawa eh. Di ba? Puro sinasabi lang nila na hindi totoo sinasabi niyan. Sa daldal, eh may ebidensya si Trillanes eh, na meron eh. Asan ang pangkontra nila? Dahil kung wala yan, pwedeng makulong si Trillanes dyan, di ba, mga friend? Tsaka pahiyang-pahiya si Trillanes na yun nga, nag-aano siya ng akusasyon na walang katotohanan, di ba?
Kaso wala nga hong magawa yung yung Duterte tungkol ho dyan sa sinasabi ni Trillanes na mga bank account na daan-daang milyong piso na galing sa mga drug lord at saka pogo lord. Wala Bakit? Pag sinampahan nila ng kaso si Trillanes, obligado. Ipakikita nga nila yan. Yung mga bank account na yan, nawala. O, di ba? Meron. Yun. Tuloy natin, mga friend. Kaya mahalaga na masimulan. Masimulan yan. No? Kaya dalawa yung mangyayari. Yung 19th Congress, yung 19th Senate, pagpapasyahan kung i-convene nila yung sarili nila as a trial court. Di ba? Yung ikalawa, yung mismong impeachment court na magkasama na yung 19th, yung natira sa 19th Congress at yung bago na elected sa midterm. Doon na sila magpapasya kung i-convict o hindi. So dalawa yung mahalagang pagpapasyahan. No? Hindi yan isa. Yeah. Justice. Yun ang mga friend. Basta nailatag lang ho yung yung mga ebidensya ng prosecution. Wala na ako sa atin alos alam na natin, numbers game yung Senado. Na lamang talaga na ito si Sara Duterte ma-acquit, hindi siya makukonvict dahil tingnan mo si Baba, ando pa sa dahig. Ang ating mahal na pangalawang pangulo. Pinagmutangin lang yan. Pinagmumura na yung kapatid mo, bugok. Papapatay pa yung pakapatid mo, pinsan mo. Mahal mo pa rin si Inday Sara. At yung tatay digong mo. Puta. Grabe, mga pre. Ito naman, gamitin natin isang hat ninyo, Justice. Ngayon kasi Senador Ken, ito naman Justice. Kasi dalawa yun, di ba? Yung isa yung continuity. Kung masimula niya yung impeachment trial under this Congress, kung pwede ba siyang tumawid o tumalon dun sa next Congress. Yes. That's one. Pero tingin ko mas komplikado yung pangalawa Kung hindi ma-convene in this Congress yung Senate as an impeachment court at magsisimula lang siya sa next Senate, baka mas maging problematic, don't you think? Tama. Magkakaroon ng added argument yung mga anti-impeachment o anti-conviction. Pero either way, ay aakyatan sa Senado. No? Aakyatan sa Senado, sa Supreme Court. Either way. Ano bang, ito na lang, ano bang basa po ninyo, mahal na Senador? Bakit ba Ito dalawang magkaibigan ito, mga friend. Walang ginawa ho yan kundi magbuskahan. Sa totoo lang. At tagal-tagal itong mga senador natin bago simula itong impeachment trial? Well, wala naman ako sinasabi na itong ating mga senador ay vulnerable sa mga pressure sa different interest groups. Wala akong sinasabing gano'n. Wala talaga. Oo. Pero nagmumukhang suspicious yung kanilang pag-delay, no? Dahil nga, ang linaw-linaw ng ibig sabihin ng forthwith. Tapos, delayed na nga, pinospone mo pa from June 2 to June 11. Practically, a day before matapos yung session ng both houses. Diba? Hindi ba? Senator. Ikaw ba ay, kahit ikaw ay walang mali siya, dahil ikaw ay medyo very religious, hindi katulad ko, ay tingin mo ba ay walang kanyan? Walang mali siya? Wala. Tingin ko nga. Wala. Kasi sinabi lang naman nila, gusto nilang tutukan yung mga priority legislative measures. Baka nga. Baka. Ano nga ba yung priority legislative measures na natutukan nila? Ito lang karaang 4 na buwan? Hindi ko alam Oo. Hindi, ano naman. Ganun kasi pag tanga ko, maniniwala lang ako. Tanga lang ako Yeah. So happy ako na pinagmumukha nila akong tanga. At yung ilang mga Pilipino pa. Sa mga ganung pahayag. Yung para bang di naman mag-iisip na mali siya yung mga yun. Tanga yan Alam, di ba Iba minsan kasi ganun Binobobo tayo. Iba kasi yung likas na tanga tayo Iba yung tinatanga tayo. No? Pag tinatanga na tayo, nakakagalaiti na yan, di ba?
medyo nagagalit na tayo dyan. Kung tayo ay likas na tanga, Walang okay wala. lang, ganun talaga tayo, di ba? Oo. Pero yung Ang daming ganyan eh, mga likas na tanga, di ba? Oh, talagang grabe na. Yung tanganism virus na naging sakit nila, stage 4 na. Kung ba sa ano talaga, wala, sa bagay, maski stage 1, stage 2, stage 3, basta tanga ka, pinasok ka ng katangahan, wala na hong kagamutan. Ay, maganda ho yung vlog ni Atty. Clara tungkol dito kay Kenkoy na si Topacio, oo. Baka ho bukas talakayin natin yan. Tawa ko ng tawa, oo. Mga friend. Baka ho sa 3, hindi ho ako, baka wala ho tayong vlog, no? Kasi birthday na itong aking mahal na asawa at sabay ang anibersaryo namin. 48 years! Grace Chingsay! Napakatanga mo talaga. Ang lapit-lapit ng bahay na, nandiyan na naman tayo. Anyway, saka na yan. Tuloy tayo dito. Sige, malapit na ho itong matapos eh. tatangahin ka, harapan, alam mo, tinatanga ka na, hindi naman pwede yan. Kahit naman wala tayong posisyon, hindi naman tayo basta-basta pwedeng tangahin. Yun lang. Init ng unos. Tayo, kayo. Hindi basta-basta pwede tangahin. Ang problema nga, Secretary Llamas, Senador, no? Ang dami talagang tanga eh. Mantakin mo manalo ng landslide si Digong sa Davao. Lahat ng Duterte mananalo doon. Di gaano kataming tanga yan? Di ba? Putik yan. Si Amy Marcos nanalo rin. Number 1 pa si Bongo. Gaano katangahan ng Pilipino yan? Sige nga, Aber. Sa buong mundo talagang siguro sabi na ng mga ibang lahi eh. Ano namang klaseng yung Pilipinas na yan? Sobrang daming tanga dyan. Di ba? Tuloy natin. Baka yung mga investor di na pumunta eh. Senator. Baka naman ganito, no? Ako naman, naisip ko lang, no? Sa aking tangang pag-iisip, napakababa naman ang IQ natin dito. Baka naman nakinig din kay President Marcos. Yun eh. Dahil sabi ng Pangulo, ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, ayoko ng impeachment. So nagkaroon lalo ng bala yung ating mga senador na... Pinaliwanag ni Atty. Clara yan, di ba? Ayaw ko ng impeachment, sabi ni itong si BBM na ito. Pero na-impeach na eh. Impeach na nga siya eh, sabi ni Atty. Clara, di ba? Tungkol naman dyan sa Senado, wala na akong pakialam dyan, sabi ni BBM. Nasa Senado na. Kaya yung ibig niya sabihin, ayoko ng impeachment. Tapos na. Impeach na nga eh. Kaya lang, ang aanuhin na lang doon, kung guilty or not guilty, etong na-impeach na tong si Sara Duterte. Kaya, ibig sabihin ni Atty. Clara, tapos na sana yung daldal na yan na ayaw niya sa impeachment, natapos na, hindi sumunod ang Kongreso sa daldal ni PBBM na ayaw niya impeachment. Proof, unang-unang pumirma yung kanyang anak eh. Doon sa sinasabi niya ayaw. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Bongbong na ayaw niya impeachment, isang malaking joke. Joke lang ha. Kaya naniniwala. Tuloy natin. In the first place, taking their sweet time before starting the trial, ayaw ng presidente. Kaso kung gano'n nga, ang tanong ko naman, di ba sabi niyo, hindi naman nakikialam ang executive? Di ba dapat sariling kilos na niya yan? So, either way, makabalik eh. Mismo yung Senate President na nagsabi, walang pakialam dito executive. Diba? Kaya hindi nila pwedeng i-invoke yung sinabi ng Presidente. Pero, Tama o mali man yung sinabi ng Presidente, hindi nila pwedeng i-invoke yun dahil sa kanila na mismo lang galing. Hindi kami pwedeng i-pressure ng executive. Ay nako mga friend. Kaya nga yung impeachment na yan, maganda lang talagang masimulan at mailatag ng prosecution yung kanilang mga ebidensya na ito si Sara Duterte, napakaraming kahayupang ginawa sa bansang Pilipinas, sa pera ng Pilipinas, sa pera ng mga Pilipino na walang nakapatunguhan kundi yun na lang, anak ng patingo, pati yung mga acknowledgement receipt na kung sino-sino, libo ho yung mga nakatanggap ng tinignan sa PSA, walang pangalan, walang hindi, multo lang, mga invento. Di ba? Doon lang, impeach na eh. Doon lang guilty na eh. Ano pa? Pero, yun nga ang trabaho yata ni Chis Escudero na talagang i-delay itong
paglalabas ng mga ebidensya ng prosecution na nailabas naman na. Nagbubulag-bulagan lang sila kung labas naman na eh. Doon sa Quadcom lang eh, 'di ba? Masyado ng bistado, 'di ba? Basta yan ang papel siguro ni Chis Escudero na ibitin itong trial ng Senado. Kung maaari nga sabi ni Nit Indabad, parang patay na yung lintik na impeachment na yan. Chis Escudero, sayang naman yung mga pinagpapatahinin yung mga robe. Pera ng taong bayan yan. Hindi nyo pala magagamit. Anak ng pating, oo. Ay! Ano ba yan? Pilipinas. No? Pinamumunuan yata talaga tayo ng mga maligno. No? Mga di naniniwala. Manta kami yung fourth wit ni Chis Escudero, naging fourth wit. Bukas baka makadalawang vlog tayo kasi baka hindi ako makapag. Pero baka lang pipilitin ko rin ng makapag-vlog sa araw ng aming anibersaryo. Maski na gabi na, no mga friend. Baka talakayin natin bukas yung kay Albi Benitez. Maganda yun eh. Oo, alain mo. Ang dami nilang pera. Bilyonaryo. Pagkatapos, anak ng pating, sinampahan ng bawsi. Nung asawa niya, si Albi Benitez, putik yan. No? Sino ba? Ewan ko. Bukasan natin, natalakayin natin yan. Gusto nyo ba yun? I-comment nyo lang ako kung gusto nyo. Tatalakayin natin talaga bukas. Nang maaga. Marlene Dawi, shout out. Bago to Kaya nga walang katapusan na usapan, pinaiikot na lang nila sarili nila. Di ba? Michelle Edwin, shout out, my friend. Second and likes, good morning bossing. Good evening dyan. Marilo Pabiano. Bahala sila sa mga pasaway natin, senador. Nakakalungkot po. Tapos, yung appointment po ni PNP Chief Torre, i-question pa. Very sad talaga. Yun ang problema doon, Marilo Pabiano. Pero nung panahon ni Duterte, puta. Anak na, mapapamura ka. Walang nakakwestiyon kay Duterte. Yung star ni Bato, naging 4. Ginawang Bucor chief si Bantag dahil ang kwalifikasyon ni Bantag na nagustuhan ni Duterte, nagbabato ng granada. Pumapalakpak pa tao. Ngayon, anak ng General Tor. Ang tagal ka. Hindi mo ba kaya yan, PBBM, gawing 4-star general si General Torre? Si Digong, ang bilis, Ewan ko. Pati si Bantag, naging general eh. Di ba? Glenn Dadeo, shout out. Naku, nakakasuya na ang impeachment na yan. Wala namang nangyayari. Wala talagang mangyayari dyan. Pero ang importante lang, Glenn, mailatag yung mga dating nakalatag na. Kaka-stress, sabi ni Marilo Pabian. Nakaka-stress ang ganap, sabi niya. Federico Mandak, shout out, sumagot. Sisihin mo si BBM at Cheese. Huwag na tayong umasa pa sa impeachment na yan. Bakit kaya ang simbahan ay tikom ang bibig at hinahayaan nilang manaig ang kadiliman, samantalang yung INC ay hayagang nakikialam sa politika kahit na may separation of church and state. Nako, ang hirap sagutin ang tanong mo, Federico. No comment. Danny Lopez, shout out. Makakwit man si Bibi Sara, yung mabulat-lat lang sa Senado, lahat ng kawalangyaan at anomalya niya, ayos na yun. Yun ang sinasabi ko, Danny. Parehas tayo. Ayos na yun. Taong bayan na lang ang hahatol dyan. At ang Diyos. Hindi natutulog yan. Ipagdasal na lang natin na magdudusa din sila. Tama ka dyan, Danny. Ang problema sa sinasabi mong taong bayan, bring him home pa ang sinisigaw. Ang yan.
Tapos itong Police Asia na to, anak ng putang ina naman, oo, ewan. Survey, anak na, ewan. Bukas, ganda rin yung tinalakay ni Atty. Claire yung Police Asia na yan, oo. Kasangkapan pala ng Duterte yan, ha? Erlinda Aquino, Kuya, magtataka ka pa ba sa nangyayari sa kalagayan sa impeachment sa ugali na ipinakikita ni Pusit? Hindi siya nadidisbar sa Supreme Court pero sa mga ordinaryong tao, disbar ka agad. Talagang makapangyarihan ng mga dutae. Sinabi mo pa! Ano? Maski itong si Topacio, dapat disbar na rin yan. Di ba? Susan de la Cruz, shoutout. Gandang gabi, Karox, at sa mga ka-warriors. Stress na ang inaabot ng mga Pilipino, lalo na yung mga nag-aabang ng fair justice. Totoo yan, Susan. Pinoy si Salt Bay, shoutout. Wala na yan, patay na yung impeachment. Pinapadelay ni Escudero ang impeachment trial sa utos ni Marcos. Pare-parehas lang silang mga kurap. Pinaglalaroan lang ang mga taong bayan. Ang batas sa Pinas ay may butas. Pag powerful at mayaman ay hindi matanggal sa pwesto kahit maraming ginawang korupsyon. Pero pag matitino tao ay kulong kaagad. Welcome to the Philippines, the land of bad leader, the country of lawlessness. Sang-ayon ako sa iyo dyan, friend. DC Grood, shout out. Dapat mag-rally na before June 11 para ipamawagan na umpisa na ang impeachment. Ted, shout out. Sana mangyari, sabi ni Ted. Wala na mga tao Itbulaga pinanonood Itbulaga ba? Tsaka yung ito. Yung palabas nila Bong Navarro. Susan de la Cruz. PBBM. Sana po kumilos na kayo bago pa mahuli ang lahat. Bagamat kakamping kami, suporta kami sa inyo, lalo na kung ang ikagaganda ng kapakanan ng mga Pilipino. Yun. Alam mo, PBBM, kung ganyan ang takbo, nag-iintay lang ang mga kakamping. Marami kang pwedeng kunin, ipapalit sa mga nakapaikot sa'yo na sinasabi ng kapatid mo, ng mga demonyo. Sumagot si Ted. Para sa akin, huli na ang lahat sa impeachment ni Sara. Sa laging sinasabi ni Budol-Budol man na ayaw niya sa impeachment, lalo lang niyang ipinalalakas ang loob ng mga ayaw magpa-impeach si Sara. Lalo na mga makasarang senador. Sa kapal ng mukha nila at basurang konsensya, hindi sila tatablan ng kahit ano dahil hindi sila para sa bayan. Totoo yan, Ted. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ano ba namang si Escudero na ito? Pro Duterte rin ba ito? Sinabi mo pa, sana magsalita ng mga taong bayan sa kinikilos ng mga senador na ito. Hay, kakahiya kayo. Mercedes Say, shout out. Niloloko ni Cheese. So, ang mga taong nag-aabang ng pag-impeach kay Sara, ginagawa niyang tanga. Hindi ninyo ba napapansin? At pagdating naman ng date na yan, iuusod na naman niya ulit. Ano ba siya? Manlolokong tao? O sa bagay, nasa mukha naman ang manloloko. Toto. Reynaldo Espinosa, shout out. Magkomentaryo ka rin kay Soto, gahaman sa pagka-Senate President tapos na siya Senate President. Yan, nag-comment si Reynaldo, si Ted. Labanan ng mga buhaya sa pagka-Senate President. Jokiano, shout out. BBM, ipakita mo na may balls ka. Tinatarantado ni Escudero mga Pilipino tapos pati yung ina-appoint mo na PNP chief. Baka pag pinakita naman ni BBM yung balls niya
Noel Tenco. Karo kay, nangangamoy people power na talaga. Sa palagay basta na lang mapapayag ang simbahan at civil society pag hindi na ikumbik si Sara sa kabila ng daming evidence. Sana magkatotoo, Noel Tenco. Matagal na dapat yan eh. David Ali Mendoza. Sana nga po, ka-warriors, may magpasimuno ng people power para maialis si Inday Sayad sa pwesto niya. Tapat lang. Jokiano ulit to. Hanggat may suporta ka ng taong bayan, samantalahin mo, sayang ang panahon. Paramdam mo na may balls ka. Galit na yung mga Rocky Warriors. His Excellency. Noel Tenco ulit to. Kaya ang Pulse Asia ay gamit nila para lituhin ang isipan ng mga Pilipino para paghandaan ng 2028 election. No, di ba? Kalat niyo. Sabi ni Kalatni, sabi ko Kasani, sabi ko sa'yo, planchado na at areglado na yan. Absuelto na ang mahal ko. Ano naman tayo? My love, ikaw na. Wala nang iba. Patay tayo dyan. Wala eh. Chipisa mo na ako. Good evening po, kuya. At sa mga mahal mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Kaya kuya, mag-showbiz ka na lang. Mag-showbiz ka na lang din para masaya. Okay ba, Kuya Rox? Tingnan natin kay Federico Mandaco. Dito sa Pilipinas, ang kinaawan at hindi daw binibigyan ng hustisya ay yung mga akusado at kriminal. At yung mga biktima, ang hindi pinapansin at pinababayaan dahil mahirap lang sila. Ang malungkot pa po doon, patuloy din nila itong ibinoboto at inilalagay sa kapangyarihan. Anong klaseng kamangmangan ito ng tao? Sumagot si 3J Siopo. Hindi na kamangmangan yan. Federico, hindi na kamangmangan yan. Kasi ang mangmang, hindi naman matilang mangmang, matututo rin yan. Pero yung katangahan yan, tanganism virus yan, putik yan. Sumagot si 3J Siopo. Simula kasi nang nagkaroon ng social media at naging presidente si Digong, ginamit nila social media para i-promote ang kasamaan, isuppress ang tama. Ang mga tao naman dahil sa pera ay binibigay sa kanila payag na mambas, mag-react pabor kay Duterte. Kaya si Hodang mali ang kanilang ginagawa basta ba may sweldo. Kaya sa Pilipinas, mas dinadrumbeat ang masamang gawain kaysa sa masamang gawain. Yung mga matitinong Pilipino naman ang inaatake ng mga basher. Saan ka pa? Yun nga. Ramon Valencia, good morning, bossing. Digong boys din yan kasi may mga kuha din yan. Dati na picture na kasama sa jet plane si Gongs D. Sam AJ, sino? Si Chisco Dero. Karox, lalabas ang baho ni BBM. Karox, lalabas ang baho ni BBM kaya hinaharang ang impeachment. Lalabas din ang salin ni Sara. Attention, Attorney Claire. Whiskey, shout out. Mr. This game they play re-impeachment show. The people, the government, the rules are not important, only their politics. Technical na tayo, sabi ni Whiskey do. Jokiano, BBM, sana kumuha ka ng tigas ng sa tatay mo. Hindi yung lelembot-lembot ka. Iba yun, Joe. Maniwala ka, putik yan. Ramon Valencia. Alam mo kasi, kaya nakapag ganun si Marcos Sr. nung araw. Ito lang, wala pa social media nun. Walang cellphone.
Ba? Sila Jun Kitli nga, yung ano, nung People Power na, sila Jun Kitli, o yung ah, radyo, ano ba yun? Bendito ba yun? Yun, oh. Ramon Valencia, bossing, baka bitin pa din itong sinatong sa bakasyon. Bossing, si Ari Roque may video kasama si Maharloka na try daw siyang hulihin at ipakulong daw niya yung huhuli sa kanya doon. Attention, General Torre, pakikaladkad na ito. Sumobra na. Sebod at yabang sa katawan. Totoo. Parang pagtatawanan lang nito mga hayop natin yung administrasyon natin. Sa totoo lang. Si Topacio, isa ako na din. Kasama ni Bato, Bongo, Inday, Sara din si Samar na rin si Aimee. Ramon Valencia, bossing. Dumirekta na si Sandok sa hari ng demonyo kaysa dumaan pa sa mga alalay ng demonyo. Good evening ka, Sani. Hala, Bira. Bomba, Bira. Bakbakan mo sila. Kasani, huwag mo silang tigilan. God bless your family. God bless ka lahat ni David Alvin Mendoza ulit. Good evening po, Karox. Kaya walang matinong foreign investor na pumapasok dahil sa gulo ng administrasyon ni BBM. Pati half sister niya na sa ina, sinasalungat siya. Gusto ko na maniwala talagang half yan. Sa totoo lang. Oo. Walang kamukha eh. Oo. Half ba? So, kamukha nga nung sinasabing tatay niya, di ba? Lakas pala dugo nun, no? Librado Ludovico. Blessed Saturday morning, Karox and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Mukhang didishit din itong si Escudero. Lecheng hinturopot. Pweh! Wala na. Talagang yun eh. Tedo, parang ayaw ko ring marinig ang impeachment nito. Maliban kay Senator Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bang Aquino. Wala tayong maasahan sa Senado. Kahit si Budol-Budol man sinasabing ayaw ng impeachment. Palagi ko pabor din siya kay Darling Sara niya at pinapaboran pa ang mga buhaya sa Senado imbis na paboran ang saligang batas at ang bayan. Malinaw sa binabaluktot nila ang batas. Si Escudero naman sa kagustuhang manatili sa pagka-speaker ng House, lalabagin ng lahat makuha lang ang boto ng mga buhaya ni Sara para siya ang manalong SP sa House para sa akin. Walang bobotohan si Senator Risa Ontiveros maging si Soto o si Escudero. Labanan ng buhaya to. Totoo yan, Ted. Joselito Mabait, shout out. Evelyn De Leon, shout out ha. Si Escudero, anti-impeachment yan, kaya dinidelay niya ang trial. Hay, nako, nakakainis na itong balita. Kampihan na to. Matagal na yan, friend. RG Tat, shout out. Ang sabi sa batas ng Pilipinas, justice delayed and justice denied. Yeah. Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo ha. Eman Escalona Nak, shout out. Ha? Sabi ni Tia Deli. Susmio Marimar, Sir Rox, Mr. Suave strikes again. Parang di naman yata masyadong halata na parang may something ano po. Pinapapetik-petik ang kanyang mandato. Mr. Kuyukot. Kung ako sa'yo, lumayas ka na dyan. Lumayas ka na lang po dyan at hayaan mo na yung gustong magtrabaho ng matino na siya maupo sa pwesto mo. Ano po? At di nang puro na lang kapalpakan at puro ewan na nga lang ang napapala ng taong bayan sa nagpapasweldo po sa iyo, Mr. Kulaoy. Kung ano man yung nasa likod ng pang-iepal mo sa puro pagsuspindi mo na dapat sana may marinig na ang taong bayan. Grabe naman yata, Sir Kapal ng mukha mo. Ano po? Mahiya-hiya ka naman, hoy. Kaya ka na. Tio Deli ka. Hindi ka aasenso sa Pilipinas pag ikaw ay isang politikong may hiya.
Kailangan talaga super kapal ang mukha mo. Ah, para maging successful politician ka dito sa Pilipinas, kailangan super kapal ang mukha mo. Tuloy natin kay Tia Deli. Lumayas ka na lang dyan. Pwede ba? Kung kanino man yung lubot na sinisip-sip mo, kaya puro palpak ang trabaho mo, ba suluhin mo na at bantayan mo na lang. At sambahin mo na lang araw-araw yung jowars mong sobrang tsutyal, mga leche, kinam chupi. Tsutyal talaga yung show na ito, kala mo ka ha. Ted ulit haharangin daw ng mga DD Senator at Congressman, Kapulisan at Commission of Appointment ni Major General Torre. Unang-una na nagkomento itong si Unggoy Espada. Unggoy? Baka si Jinggoy. Na kung siya po ang masusunod, hindi daw dapat maging PNP chief si Major General Torre dahil arugante daw ito. Ikaw nga ang arugante, Unggoy. Magnanakaw na mayabang pa, meron pang unggoy sa Senado, buhaya, meron, ikaw yun. Galit si Ted sa'yo, Estrada. JNL, shout out Sir Rox, sabi ni Jinggoy Estrada, hindi daw good choice si General Torre para maging bagong PNP chief. Lalong hindi rin naman siya good choice ng mga Pinoy na maging senador. Kakapal ng mukha. Kala mo malilinis ang mukha. Kala mo magagaling sila, di ba? Si Jane ulit Hindi ba si Jinggoy isang convicted plunderer? Si PNP Chief General Torre, maganda ang record. Inggit ka ba, Jinggoy? Ewan ko sa mga ano to. 3J show ulit Nung panahon ni Digong, tangina nyo. Winalang yan ang todo. Economic advisor niya, in-check. Drug lord, spiritual advisor niya, si Raulo. Wala kayong sinabi? Walang kumontra sa inyo, ha, Jinggoy? 3J show ulit Hindi habang panahon, maipapadelay ni Cheese Swiss ang impeachment trial at hindi habang panahon siya Senate President. Ang taong bayan talaga, nakatutok dyan sa trial at hindi imposibleng matulad si Cheese kay Mig Subiri. Matanggal din yan sa pwesto. Walang kwenta sa kanila yan. Basta't importante, in the bag na in the pocket, malaki and in the pocket. Sakura River, pinagluluko lang tayo ni Cheese. Payag mga senador kasi planado na ni Sara for President, Gatchalian for Vice President 2028. Lahat ng kontra senador, may mga posisyon sa 2028. Patay tayo dyan sa Sakura River. Saan mo nabalita niyan? Chupista Bunao. Alam ko na po baka kaya madali ni Tebes ang kaso niya ay biglang masibak ni PBBM ang huhusga sa kaso niya. Ano po sa palagay mo, mga ka-warriors? Malay ko ba dyan? Wala na rin ako. Giisip na nga ako, Chupista, sa totoo lang. Isip na ako ng content, totoo. Rogelio Damaso, shoutout ka, Rox. May magagawa pa ba tayo dyan? Ni Cheese, ayaw din ni PBBM ma-impeach. Nakahikaw pa si SP Senador. Ano sa tingin ninyo, mga taong bayan? Walisin na lahat ng ayaw sa impeach, diba? Mestisan Bangos, shoutout. Good morning po tayo sa mga viewers. I'm busy making materials tayo. Baka hindi na muna ako makapag-comment. Okay lang. Walang problema yan. Mestisan Bangos dito. Siyempre, sinasabi lang ni PBBM na ayaw niyang impeachment pero sa totoo, okay sa kanya yun. Kasi si Sandro ang anak niyang congressman ang unang nag-sign ng impeachment. At sinabi ni PBBM na hindi niya pinakialaman ang desisyon ng anak niya. Ang problema lang talaga natin ay iisa, ang mga Duterte. Ang lahat na nanggugol sa Pilipinas kasi gusto nila sila ang humawak ng buong Pilipinas para magawa nila ang gusto nila at madaling manipulahin ang ng lahat ng tao. More power po tayo. For the meantime, baka hindi po muna ako
YouTube, take care and God bless. Take care din, Miss Tisang Bangos. Mary Lebron, shout out. Good morning from Baguio City sa Rocks. Noise keeping ads as usual. Salamat, Mary Lebron. Pastor Julagon, my friend, shout out. Ay, nako. Jan Dimango, shout out ha. Hanggang bukas po muli. Sana makadalawa ako, umaga tsaka gabi. Ay, mga friend. Ano nangyayari? No? Basta pa ulit-ulit PBBM. Pag hindi mo na-dispatch itong mga Duterte, nakabalik ito sa pwesto, mata mo lang ang walang latay. Ewan ko sa'yo, Amy baka kala mo naniniwala sa iyan, mga pagdadalal mo yan. Ewan ko, membro ka rin ba ng Davao Mafia? Good night. God bless.